Good day mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Henry. Sa mga ka-sounds, bali dumating na yung ating Ace 205 dito na amplifier dito. So ngayon bali na unbox ko na ito, ipapakita ko sa inyo yung ating unboxing. Bali yung unboxing ko na ito, wala itong cut dahil sinigurado ko ito na i-record ng ganitong klaseng pag-record para at least kung may diferensya yung ating amplifier na nabili, pwede natin itong maibalik mismo sa store mismo ng Ace, no? Kung in case lang naman na may diferensya. So ito yung ating video sa unboxing natin. So bali ni-speed up lang natin dito yung video natin dito. So yan, tinatanggal ko dito yung ating bubble wrap ng amplifier na ito. So secure naman yung pagkabalot ng ng amplifier na ito. Yan, ginugunting ko lamang siya. So walang cut ito dahil para may ebidensya tayo. Pag in case na may diferensya yung amplifier. Tapos hindi ko pa yan yung tawag dito, yung kinonfirm muna kasi may 7 days pa yan eh. So kailangan pabutin muna natin. Kailangan makailang sound check tayo dito sa amplifier na ito. Baka kasi pag na sound check natin magka-diferensya, pag na okay natin yan sa Shopee, wala na yung yung 7 days niya na na replacement niyan. So hindi na natin yan mailaban. So yan, bali may manual siya. Tapos yan yung kanyang saksakan na removable. Yan, naka-plastic din yung yung ating amplifier na ito. So malaki lang ito ng konti sa sa may Joson Mars Max natin. So ayan, bagong-bago yung ating amplifier dito mga ka-sounds. Ayan. Tapos may rin, may kabigatan din yung ampi natin. Yung volume knob niya, wala lang siyang lumalagatik pag pinipihit natin. Ayan. Chine-check ko yung mga knob niya, okay naman. Tapos yung kanyang mga switch. Tapos kumuha muna ako ng extension dyan. Kasi i-check natin, baka mamaya pag pinaandar natin biglang may pumutok sa loob. So hopefully wala namang nangyari na ganun sa pagsaksak natin dyan sa ating Ace AC 205N. Kanina nabanggit ko 205. So pasensya na Ayan, sinasaksak ko yan. Okay naman, makapit naman yung kanyang removable na nasaksakan. Ayan, switch natin yan. Okay naman. Nung sinwitch ko lang yung kanyang power dyan, medyo matagal lang yung pag-click ng relay, siguro bago pa, pero okay lang naman. Importante nag-click yung relay niya. Yan, sinecheck ko yung mga button, gumagana lahat. Okay naman yung mga button niya. Tapos yung mga knob niya sa kanyang mga tone controls niya para sa bass, mid at saka treble. So parang hindi ka paniwala kasi nasa 4,000 pesos lang yung ganitong amplifier. Ganyan nga yung kanyang mga features. Yan, chine-check ko dyan yung kanyang speaker terminal mismo. Makapit naman. Akala ko dyan merong lost thread. Okay naman pala. Ibang klase din yung kanyang pihitan dyan. So yan lamang mga ka-sounds yung unboxing natin. So mga ka-sounds, ito pala yung ating bagong amplifier, yung Ace AC 205N. So mali yung nabigkas ko kanina, N5 yung nabigkas ko ata kanina So ito yung harapan ng ating amplifier, padaan na lang muna natin. Ayan. So sa kanyang volume dito, may channel A, channel B. So punta muna tayo sa likuran ng amplifier na ito. Yung kagandahan din dito, removable yung kanyang saksakan, Ayan, naka Euro type yung kanyang saksakan dito. So ito yung kanyang likuran. So maya-maya explain natin dito yung mga nakalagay dito sa likuran ng amplifier na ito. So yung amplifier na ito, nakuha natin ito sa halagang 4,000 pesos. So sabi nila nasa 200 watts RMS daw yung amplifier na ito. Hindi ko lang alam din. Malalaman ko ito pag masubukan natin sa mga speakers natin kung may maibubuga siya na lakas. Kasi alam ko rin kung paano magbigay ng persa yung Sakura 737. Na I think yung Sakura 737 is nasa 200 watts RMS din. So yun nga, mauna tayo dito sa ating harapan ng Ace natin na AC 205N dito. So yung itsura niya, parang kung familiar kayo sa sa Ace LX20 natin, parang kaparehas siya ng Ace LX20. Pero yung laki niya, parang mas malaki lamang siya ng konti sa ating Joson Mars Max. Yung kanyang lapad, tapos yung kanyang taas naman dito, normal siya na size ng ng mga amplifier natin kagaya ng Ace LX20. So magkaparehas lamang yung size niya dito.
So sa appearance ng amplifier, napakaganda niya, wala akong masabi sa kanya, no, sa kanyang itsura, napakaganda niya tingnan. Pag nilagay natin ito sa ating mga amplifier rack, napakaangas niya nga tingnan, no. So ngayon, dito sa kanyang harap dito, may volume sa dito na channel A, channel B. Tapos may mga input siya dito, mga input button dito, no. So ayan, yung EQ niya. So meron siya palang digital EQ dito. So pag pinrest natin, siguro mag-iiba kung anong gusto nyong mga tunog, no. Hindi ko pa to na hindi ko pa siya talaga na try sa speaker natin. So ayan, ano ito, may remove, ano ito, priority, hindi ko alam yung mga sa switch button dito. So ito bass, treble, tapos yung music volume niya. Tapos meron din siya ditong reverb reverb knob, tapos effect volume. Marami siyang function, no. Ito yung para sa kanyang microphone, bass, treble, mic volume. Meron siyang saksakan dito. Mic 1, mic 2. So napakaganda ng amplifier na ito, parang complete Ricados yung amplifier natin dito. Dito naman tayo sa likod niya. So napakalupit talaga ng amplifier na ito, mga ka-sounds, no. So makikita niyo dito, no. Ayan, may dalawa siyang exhaust fan dito sa channel A, channel B. Yung kanyang speaker terminal dito. Tapos meron siyang speak on kung gusto niyo gumamit ng speak on. So kung siya yung parang semi-integrated power amplifier na rin yung ating Ace na amplifier na ito. Meron siya ditong dalawang dito, yung XLR female para sa input, tapos mono PL, pwede kayong gumamit dito. Meron siya ditong Bluetooth antenna, yan, yung nakalagay dito, tapos yung kanyang saksakan dito. So removable yung kanyang saksakan. So naka Euro type yung ating saksakan naman dito sa amplifier na ito. Nakalagay naman dito AC 220 to 240 volts, 50 to 60 Hz. So ngayon subukan natin na isaksak yung ating amplifier dito. Ngayon nakasaksak na yan, i-switch on lang natin. So yan yung ating Ace, umandar na siya, welcome. Ayun, input, naka-EOX siya. Yun, pumitik yung relay niya. Yung kagandahan din dito, mga ka-sounds, no? Tingnan nyo yung kanyang channel A dito. Pag pinihit natin siya dito, ayan, volume channel A. So may level siya dito na digital na lumalabas. Tapos dito sa channel B, ganun rin, pag pinihit natin may level din na lumalabas dito. Tapos sa kanyang input naman dito, pag press natin, ayun, pag gusto nyo Bluetooth, ayan, magbu-Bluetooth siya. Pag gusto nyo na naka-line in kayo, AUX din yung kanyang lumalabas dito, AUX, no? So bago ko pala makalimutan, meron pala siyang USB slot dito. Hindi ko kanina nabanggit sa natin, no? Sa pag check natin sa harap kanina. Tapos maganda yung kanyang dito, airflow niya dito. Yan, dito may butas siya sa harap. So sana maging okay ito pag tinest na natin sa mga speakers natin. Pero sa ngayon, yung masasabi ko dito, biruin mo sa halagang 4,000 pesos may ganito na kayong klaseng amplifier. So pag okay yung performance nito, hindi kayo magsisisi dito sa ganitong amplifier. Napakaganda niya tingnan. So I think sa performance naman, wala naman ako masabi dito sa Ace, dahil kung maalala ninyo, Ace user tayo dati, gumamit tayo ng Ace LX20. Yung Ace A5, tumagal din yan sa atin, walang problema yung mga ganong amplifier ng Ace mismo. So yun nga, mga ka-sounds, hanggang dito na lang muna yung video natin, at sana'y nag-enjoy kayo sa panonood ng ating unboxing dito sa ating Ace AC200 5N. Sana maging okay yung performance nito pag kinambitan na natin ng mga speaker natin. So abangan niyo yung mga soundcheck natin, dahil marami tayong gagawin dito sa amplifier natin na pag soundcheck sa iba't ibang speaker natin. Subukan natin ito sa mga 1000 watts sa ating mga passive speakers mismo dito. So yun lang, mga ka-sounds, no? So sa mga bagong nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat, mga ka-sounds.